Isa na namang maganda at napagpalang araw mga kagala ko. Ibabahagi namin sa inyo ni Dee at ipapakita namin ang pagpapalit ng aming net para dun sa aming kulungan ng aming mga manok. Katatot na tatlong aming mga manok at ang daming itlog, hindi ko alam kung kailan maglilimlim. Pero papalitan natin sila ng mas maluwag na net. Shout out sa iyo sa mag-asawang Sunny Baita at Maring Cynthia Baita. Kasi sa pagbibigay ng idea kung gaano kalaki ang 50 meters. Kasi dati mga kagala, nag-iipon kami para makabili ng net ng 100 meters. Pero nung pumunta si D sa bahay ni Maring Cynthia at Paring Sunny, nakita niya yung 50 meters ay malaki na rin naman pala. Kaya nabigyan nila kami ng idea. Kasi may mga alaga din yung manok, marami din silang alaga. Kaya natuwa naman kami, sabi namin, pwede pala yun, kasarapan lang ang laki ng 50 meters. Kaya ito na muna yung binili namin para makapagpalit lang kami para sa aming tatlong alagang mga manok. Tatatlo pa lang yun. Pero sana, malay naman natin, isang araw dumami na rin sila, o diba? Tapos meron siyang free na 200 meters na itong panali. Tapos itong meron siyang cable tie, parang 50 piraso ito. Tapos ito yung kinatutuwaan ko kasi nakukita na ako doon sa painuman niya, oh, may sabitan na rin siya. Kumpara doon sa madalas lang namin nabibili sa palengke na painuman ng mga manok. Kami pa maglalagay ng sabitan, medyo mahirap yung lagyan ng tali, kaya ito meron na talaga siyang tali, oh. Ayun. Kaya tara mga kagala, punta tayo doon sa baba. Ipapakita namin sa inyo ang aming paggagawin na naman doon ni Dading panibagong kutkutin. Pisahan natin na isang umaga na isang napakaganda na naman at tapusin natin ng para sa maghapon na maganda rin. Timbukid na lang tayo at komportable na lang sa payak na pamumuhay, mahalaga. Meron pa rin at hindi ka magugutom, sapat lang. Okay. Tara na, let's mga kagala, doon na tayo sa baba. Yan mga kagala, bago ulit tayo tuloy-tuloy na magpatuloy sa ating gagawin, shout out muna tayo kasi tulad ng dati, lagi ko sinasabi sa inyo, gusto ko kapag binibigyan ako ng oras ng isang tao, ayoko rin siyang ipapanghuli sa mga gusto kong pagbati sa kanila. Kaya unahin na natin sila bago tayo sunod-sunod na gumawa ng ating pagkakaabalahan ngayon. Shout out kay Sir Josel from Tokyo, Japan, OFW Sina. Pero taga Legazpi, Albay, Bicol po siya. Hello po sa iyo, ingat ka po palagi dyan sa trabaho nyo. Shout out kay Grow with Lynn. Shout out kay Security Guard Tamarin. Shout out kay Vienna Vlogs. Shout out kay Renato Alday. Shout out kay ZG Zoriel. Shout out kay Dions Galos. Shout out kay Priscilla Ricana. At ganoon din mga kagala, syempre hindi ko makakalimutan. Hello din po sa iyo sa family nyo sa Velasco Pam. Nasa US po sila ngayon ang kanyang pamilya. Hello po sa inyo dyan sa US. At ganoon din, maraming salamat din sa aking mga silent viewers na kahit hindi nagpapa-shoutout pero ramdam ko ang inyong presensya sa akin mga ina-upload. Kaya thank you talaga sa inyo. Ngayon tuloy-tuloy natin gagawin ang ating pagpapalit ng aming kulungan na ilalagay naming mga net. Tara, let's mga kagala. Tika lang. Ano, hilahin mo pa? Basta. May bangko.
Kunin ko na isang pusti kaya. Galing ka man din ang pilos ko nito. Hop. Wala ka magkasunta ito. Oo. Sani! Oh! Gusto rin naka-isyoso eh. Pwede. Sunod ka lang sunod. Wala namang may itulong. Upo dyan, upo. Dyan ka lang ha. Huwag aalis. Huwag mo daw may dito rin. Wala na dyan. Dyan lang ha. Upo dyan. Upo. Masilo ka dyan. Sige ka. Yabang na yabang mo. Ang aming anak talagang hindi umaalis pag sinabing wag aalis. Nakaupo lang talaga siya dyan. Bali pasok yung loob ng kulungan na yun namin mga kagala. Hindi na talaga namin tatanggalin yan. Tapos patitibayin pa namin yan. Yan naman ang susunod namin paglalaanan ng oras. Mas patitibayin pa namin yung kanilang silungan. Itatatlo lang naman sila sa ngayon kaya okay lang na kahit ganyan lang muna kaliit. Okay na yun. Hindi naman sila nababasa sa loob. Siyempre sa pagdami niyan, sa pag-aasikaso din namin na mas malaki para sa kulungan nila. Ayan mga kagala, medyo nakausad na kami sa aming ginagawa. Lahat na namin natukuran at nalagyan ni Din ng mga poste para pinakang haligi, para kumbaga may protection para kapag pagbanat mo ng ganyan ng tali niya ay talagang straight lang siya na matibay, naka-fix lang siya. Nilagyan namin siya ni Din ng tali sa baba at sa taas para yun ang pinakamagpapatibay sa kanya, sa baba at sa taas niya. Tapos sa baba, ang ginawa ni Di, marami naman ditong puno ng mga bayabas. Ang ginawa niya, kinuha na lang niya yung bawat sanga na may parang nakakalawit ng ganyan. Tapos yun na lang ibinabao namin sa lupa para yun naman ang nagbibigay ng protection sa kanya para mas mahigpit pa siya at nakasara lang or nakalak lang yung net sa baba. Ipakita ko sa inyo yung ginawa ni Di. Ayan, ganito yung style ng kinuha ni Di ng mga sanga ng bayabas. Yan siya. Tapos, kapag inilagay yan dito, sasabit siya ng ganyan. Nakasabit siya ng ganyan. Tapos ibabaw na siya. Ayun. Pinagdatig-datig lang niya ang paglalagay para mas mahigpit siya. Ayan, ganyan. Tulad niyan. Sinabit na niya. Tapos saka niya ibabaon. O, mahigpit na siya. Kaya-kayin man niya ng manok, mahihirapan sila. Tapos na kami mag-ayos ng aming kulungan para sa ating mga manok. Ayun. Kaya ito na mga kagala, tatanggalin na namin yung dati naming net na kulungan nila doon sa loob para makatakbo na sila dito sa labas. Hindi naman siguro sila lipad pataas kasi nga 10 feet ito mga kagala, napakataas naman, saka matataba naman yung manok namin. Kung siguro sila yung makalipad man, baka siguro matagal pa pag siguro na-explore na nila na pwede sila makalipad ng mataas. Saka sanay din naman sila na hindi talaga lumilipad-lipad. Sana patuloy na masanay para hindi sila makawala dito sa taas. Kaya tara na mga kagala, pasok na tayo sa loob para ating buksan at ating pakawalan na ang ating mga manok dito sa malaki nilang kulungan. Let's go! Excited! Ito yung daan namin. Yep. Tuntua. Ayan, marami kayong damo dyan, oh. Yabang, nakalabas. Yabang. Yabang. O, diba yan mga kagala, tuwang-tuwa na silang tatlo kasi malawak na ang kanilang laruan at kanilang tukaan ng mga damo. Yun lang mga kagala, ng oras na parang 2:30 na ng hapon. Nag-umpisa kami ay alas 8 ng umaga kasi nga medyo mahirap din at mabusisi ang paglalagay nitong net. Hindi siya basta-basta pwedeng hila lang ng hila ng mga tali. Dapat ibabagting mo talaga siya. Ayun, ayan, kita niyo ng konti.
nagtatry na akala niya makakalabas pa rin siya. Dito ko na rin mga kagala tatapusin ang aking vlog para sa araw na ito, para sa pag-share ko sa inyo ng paglilipat namin ng kulungan at paggagawa ng net para sa aming tatlong manok. Ayun, maraming salamat mga kagala sa palagi niyong panunod ng aking mga simpleng ibinabahagi sa inyo ng mga vlog. Sa mga OFW na mga nagko-comment, mga nagla-like, ayan, maraming salamat sa inyo at sa mga pumupuri at sumusuporta sa aking mga ini-upload. Thank you so much for watching mga kagala. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye-bye!